Yan. So ito guys, i-review natin itong Astron na window type na aircon. So 0.5 horsepower ito guys. Yan, ito yung specs niya sa likod. Sa gilid pala, hindi pala sa likod. Ito yung kanyang Astron. Kanyang capacity 2.4 ampere. So 531 watts yung kanyang power input, yung kanyang rated power input. Yan, ito yung gagamitin natin na watt meter. So nabili lang natin siya sa Lazada. Yan yung kanyang watts, kilowatt hour, yung volts, yung ampere, watts high, watts low. Then pwede tayo maglagay dito ng presyo para makakuha tayo ng cost per month. So pwede kong ilagay dito, for example, 10 pesos per kilowatt hour or 11 pesos per kilowatt hour. Yun, may problema lang kasi nadumi yata yung kamay ko. Yun. So hindi match yung itong outlet ng aircon dun sa outlet ng ating watt reader. So kailangan ko pa ng maghanap nitong adapter na magkakasya dito sa ating watt meter. Yan. So wala guys ako nakitang adapter. Uy, Miming, anong ginagawa mo dyan? Miming! Bakit? Miming! Hulog ka dyan. Miming! Uy! Miming! Galing naglalaro yung mga pusa. Hi, Miming! 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 Ayan. Mga pusa. Miming! Miming! Okay, dito na muna tayo. Tumayo na tayo. So, since wala guys akong adapter, ang ginawa ko, yan, linagay. Tapos gagamitin ko na lang yung extension. Yan, since may extension naman ako. So, yung capacity dito is yan, 2,500 watts max, 10 ampere. So, kaya naman niya itong ating 0.5 horsepower na aircon. So, dito ko na siya isasaksak yung ating aircon outlet. Yan. Oops, wait lang. Naka-on pala yung fan. Yan, pinatay ko muna yung fan. Yan, so ang gagawin natin, yung kanyang thermostat is nakalagay sa 6, so maximum of 7. Then sa ngayon, ayun, may 5 seconds na nakasulat kasi nakabukas kanina eh. So i-on muna natin, tingnan natin kung ilang watts yung power consumption ng ating fan. So low fan at saka yung high fan. Tapos yung low cool tsaka yung high cool. So dito muna tayo sa low fan. Ayan. So gumagana. Yung reading ng kanyang low fan is nasa 50, 56 watts. So umukonsumo siya ng 56 watts. Yung ating low fan. Then, ilalagay natin siya sa high fan. Sa high fan, kumukonsumo siya ng 60. Tingnan natin hanggang mag-stable sa mga 63 watts. Yung ating high fan. So ito, nasa 3 minutes na tayo, 3 minutes 12 at 63 watts yung ating high fan. So, i-check natin to sa high cool. Sa high cool,
humuga niya is 387 watts. Power o yung wattage na lumalabas is almost 400 watts. 394, 396, 99, almost 400. 411. So, tumataas siya ng paunti-unti kanyang wattage. So, habang nagpapalabas siguro ng lamig. Yan. So, ito is naka 14, alas 15 minutes na. So, yung kanyang wattage is 557, almost 560 watts. So, nakapiso na tayo at 13 o 14 cents yung ating consumption. Yan. So, ito na guys yung ating wattage pagkatapos sa isang oras. Yan, sakto na isang oras. So, naka-fix na siya ng 550 watts. Tapos, sa loob na isang oras, kumonsumo na tayo ng 5 piso at 65 centavos. Ito naman yung ating temperature. Sa loob na isang oras, nasa 26 degrees Celsius. Yan. So, ngayon is almost 2 hours na siya. 1 hour and 59 minutes. So, nasa 545.5 watts. So, nakaka 11 pesos and 58 cents na tayo yung ating consumption. Ito naman yung ating temperature after 2 hours is 25 degrees Celsius. So, ito, 4 na oras na. So, sa 538 watts pa rin. So, nag-asos na natin is nasa 23.79 pesos. Ito naman yung ating temperature after ng 4 na oras. (24 degrees Celsius). So, ito, nagpa 6 hours na. Medyo naka-iglip tayo eh. Kaya sumobra sa 6 hours. 6 hours and 17 minutes. So, naka-fix na talaga siya sa 500. 550, 554.4 watts. Then, yung consumption natin nasa sa 37 pesos and 25 cents o 26 cents. So, yan, 24 degrees. Yung kanyang room temperature after ng ating 6 na oras na nakasindi na yung ating aircon. So, 8 hours na yung ating aircon. So, yung temperature. So, meron tayong isa pa dito. So, yung temperature natin is 24. So, chinek ko lang. Kaya linagay ko itong isa pa na temperature humidity clock natin. Yan. So, 24 din siya dito. So, pareha sila ng temperature. So, alam na natin yan. 24. Parang 24. Na 24 degrees yung loob ng kwarto. So, ito yung kayang pinakamalamig o kayang pinakamalimig na kaya nitong ating 0.5 horsepower dito sa ating kwarto. Yan, kita nyo, sobrang init oh. Ano pa, kasi tuwing hapon dito talaga yung araw. So, tumatama dyan sa bintana. Pero at least napapalamig niya yung ating kwarto ng 24 degrees Celsius. So ito halos magwa 8 oras na tayo. Makikita nyo, yan, 7 hours and 58 minutes. So 2 minuto na lang. 8 oras na. So yan, naglalaro sa 560, 69, 67 yung ating wattage. And yung nakonsumo na natin is 47 pesos and 59 cents. So yung nilagay ko dito na presyo is 11 pesos per kilowatt hour. So depende kasi sa lugar. Pero dito sa amin kasi alam mo nasa 11 na eh. So ito guys is freebie. So ilalagay ko mo sa low cool yung ating aircon. Tingnan natin kung bababa yung kanyang wattage. So 569 o 570 almost. So ilo-low cool ko siya. Ayan, low cool. Then, tingnan natin kung bababa yung kanyang wattage. Mukhang hindi rin eh. So nasa 560, 570 pa rin eh. So kahit nalinagay ko siya sa
low cool is same pa rin yung kanyang wattage. Nasa 500 megit pa rin. Well, tingnan naman natin kung bababaan naman natin yung kanyang thermostat. Yun. So, naka 5 na lang siya. So, bumaba siya, humina. So, magkikitaan nyo, is bumaba siya sa 53 wattage lang. Although yung buga niya hindi ganong kalamig. Yan. So ang ginawa ko guys, binaba ko yung thermostat from 6 to 5. So naka high cool pa rin. So ligpas na tayo ng 8 oras. So nasa 550 watts. Kailan may napansin ako dito guys, nung pinalitan ko yung 5, yung thermostat from 6 to 5, so gumagana na yung kanyang compressor na stop and stop and go. So gumagana siya yung tawag dito, yung namamatay yung kanyang compressor. Tapos bumababa yung wattage nito ng 65. So, dapat pala ginagawa ko dito is ito, naka 5 lang, hindi siya naka 6 para nag-on and off yung kanyang compressor. Kapag malamig na, on, tapos pag hindi, off. Kanina kasi nung naka number 6, hindi siya nag-on off yung compressor. Full blast lang talaga siya yung kanyang buga. So, hindi siya nag-idle. O hindi huminto yung compressor, dire-diretso lang. So yun yung unang 8 oras kanina. So yun guys, gumana na yung huminto yung kanyang compressor. Tingnan nyo, bumaba yung wattage. So, kamamatay lang niya siguro mga 10 seconds, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Yun, gumana ulit yung kanyang compressor. Ayan, nag-ground. Yun, lamig. So, almost 1 minute. Ayan, nag-ramp. Yung ramp naman na to is maabot naman siya ng mga 3 to 5 minutes. So, in every 3 to 5 minutes, as mamamatay yung compressor. Tapos, sisindi na naman siya. Pag ganito yung settings. So, naka number 5, yung ating thermostat. Naka high cool pa rin tayo. Pero kung naka number 6 siya, so hindi siya nagaganito. Tawag dito, hindi namamatay o sumisindi yung compressor. Laging naka-turbo yung ating compressor. Lagi siyang gumagana. Yun. So, kung gusto natin makatipid ng, hindi ko lang sure kung gano'ng kalaki yung matitipid mo. Siguro sa susunod, ito naman ang isasample natin for 8 hours. Yung ganitong settings. Kung malaki ba yung magiging tipid natin. Kasi kanina, di ba, nasa 47 na yun. So kanina, nasa 47 na yung 8 hours natin for 7 pesos. So, check natin yan sa susunod. Itong ganitong settings. Kung mas mura ba o makakamura ba tayo sa consumption ng ating electric bill. So meron kayong tanong guys, so comment lang doon sa baba. So kung meron kayong gustong ipagawa dito sa aircon na to, kunyari gusto nyo malaman din yung kanyang low cool consumption, so gagawin din natin yan siguro sa susunod na week na siguro. So yun lang guys, thank you guys for watching. Until the next video.